Para matuldukan na ang mga agam-agam, may hamon naman kay Mayor Go si Senator Tulfo. Are you willing to undergo a lie detector test? Ayun na. Yes po, Your Honor. Matapos ang So yan, lie detector test. Posible ba na makuha sa lie detector test? Magbibigay ako ng opinion dito no, sa lie detector test. Na pag-aralan ko dati to self-study lang naman, hindi pinag-aralan na kung saan sang ano. Self-study lang. Kapag kasi sa lie detector test, kapag magaling mag-handle ng emosyon ang isang tao, kapag ni-lie detector test mo man yan, hindi mo yan mahuhuli. Hindi yan mahuhuli kung magaling mag-handle ng emosyon. Kahit anong itanong mo dyan, kahit i-cross-examine mo yan, kahit paikot-ikotin mo yung mga tanong dyan, kung kalmado lang yan at magaling mag-handle ng emosyon, walang kakaba-kaba, talagang kalmado, hindi lalabas yan, hindi maglalay yan no, na sa detector. Depende na lang kung mayroong mas advanced na technology na bago dyan sa lie detector test. So, yun lang naman. Nasa inyo na yun kung papaniwalaan nyo o hindi. So, tuloy natin. dinig ng Senado, giniit ng Mayora na hindi siya espiya ng China. Ako po ay isang Filipino. Yun lang po. At Maraming lalo salamat. na po, hindi pa ako spy. Nagbabalita mula sa Frontline. Ria Fernandez, News 5. Naungkat din sa pagdinig ng Senado ang kaugnayan ni Mayor Alice Go sa ilang kasosyo niya sa negosyo na sangkot din sa money laundering sa Singapore. Ayon sa alkalde, hindi niya alam na may criminal record ang kapwa niya incorporator sa Baofu Land Development Incorporated na sina Zhang Ruijin at Lin Baoying. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, sangkot ang dalawa sa bilyon-bilyong pisong money laundering case na iniimbestigahan ngayon sa Singapore. Pero depensa ni Go, kahapon niya lang din ito nabalitaan. What it really looks like to me ay Baofu was deliberately formed by you and individuals involved in money laundering and other criminal activities. Nalaman ko po kahapon to sa Facebook post niyo po. After ko po malaman, sinerge ko po sila. Ang kausap ko po dyan sa Baofu po ay yung si Zhang Ziyang. Yung dalawa po, hindi ko po... So, basta, naman ang punto lang naman doon is legal naman yun sa may Pogo na nandun sa may yung kung ano yung ano na to, yung pinag-uusapan no, yung kay Mayor Alice. Tapos yung sa lupa nga daw sa kanya dati. Tapos naibenta niya bago siya maging mayor. Tapos yung sa issue ng may chopper siya. So walang kaso dun Kung kumayaman yung tao kahit hindi pa siya politiko, wala tayong magagawa doon. Tapos sa may sasakyan, sinabi naman niya sa interview na hindi sa kanya yung mamahaling sasakyan. So, ang punto is may pera, oo, kaya makabili ng chopper dahil nga sa laki na kinikita sa baboy at kilala nga daw yan si Mayor Alice dahil sa mga imported na baboy. Talagang puputok nga yung pangalan niya sa kung saan man yung lugar niya na yan, no, sa Tarlac. Tapos ang issue kasi dito, dahil nanalo na nga siya nanalo siya ng mayor, nasilip siya. Hindi natin alam kung bakit siya nasilip dahil ba sa Pogo, dahil nga illegal. Yan ay pag-uusapan naman sa legal na proseso sa korte. At yung nationality niya na posibleng threat sa Pilipinas, papag-uusapan din yan dito sa korte. So lahat legal basis naman. So sinabi naman niya na may maipapakita siya at may mga witness siya sa mga lahat ng inaakusa sa kanya na kaya niya i-provide. So yun lang ang bottom line doon, na kaya niyang i-provide to. Ang hindi lang accurate para sa akin dito is yung tumatak na yung mga memes kahit hindi pa naman siya nakitaan o nakita ng korte na merong anomalya nga napatunayan, isa lang ang dito tumatak yung mga memes na talagang nagkumutya sa pagkatao niya. So tuloy natin. Sila nakausap.
dito na siya nasermonan ni Senator Ontiveros. Hindi raw katanggap-tanggap ang paliwanag ni Go. Lalo't responsibilidad niyang alamin ang background ng kasosyo niya sa negosyo. Di ba dapat kung papasok kayo sa ganyang kalaking negosyo, napakalaki kumpara sa mga nauna nyo ng mga negosyo, di ba dapat nag-due diligence kayo? So yun lang. Wala nang ibang sagot dito kundi sa korte na lang nila yung mapapatunayan, no? Kung politiko man yan na may anomalya, lahat. Kung sa pogo man yan, kung kahit anong issue na yan, kung kaya naman i-provide o kaya namang patunayan ng ito si Mayor Alice, so be it. So yun na yun. Yun lang ang pinaka the best way na ng pag-uusap na to, no. Tsaka yung mga tanong nila Risa Ontiveros at ni Senator Legarda o ni Senator Rapi Tulfo, wala namang di ko naman siya binibig deal, kumbaga natural para sa kanila yun, kasi nga kung may gagawin sila na batas dahil nga sa mga tanong nila na yan, may gusto silang malaman, so walang problema doon. So nagbigay lang ako ng opinion na mas madali, parang ganon. So yun, bukod doon, isa lang talaga yung tatatak dito, napatunayan man o hindi, isa lang ang tatatak dito. Pinagtawanan na si Mayor Alice Guo. Kitang-kita nyo yan sa bawat social media platform. And nakakatuwa lang dito kay Mayor Alice is isa siyang politiko, public servant, na kahit kutyain mo, hindi nagpapadala sa mga kutya, hindi nagano sa emosyon, hindi siya nagbuwebe sa emosyon niya. Basta kaya niyang ipakita yung mga inaakusa sa kanya, ipoprovide niya, wala siyang pakialam sa mga katulad nitong memes. Kaso nga lang trending at kahit ano pang mangyari, babakat na to sa history ng pagkatao ni Mayor Alice Guo. At ito, papakita nga natin yung video na yan. Nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? So yun ang tumatak talaga. Hindi yung pinaka mas malalim pa na pag-uusap. So hindi pa nga dumadating sa korte. So sa Senate pa lang parang bugbog na si Mayor Alice. So yun lang naman, parehas may punto. Parehas okay. Korte na lang talaga ang bahala diyan. So, yun, matagal-tagal tayo hindi nakapag-video kasi nga nagka-violation yung YouTube, yung channel natin. So, yun, Kabataan TV, think and analyze. Let's go.